Sa kasaysayan, matinding persecution ang dinanas ng mga Gnostics. Tinawag silang heretics, hinabol, tinorture at pinatay. Sinira rin ang kanilang mga sacred texts. Pero hindi nawala ang kanilang mga turo. Marami sa mga sinaunang Gnostic texts at Gnostic Gospels ang tinago at muling nadiskubre ng Renaissance. Pero tandaan, these are not meant to be taken literally. Sila ay mythologems. Ito ay mga kwentong punong-puno ng simbolismo para maunawaan ang totoong mensahe. Kailangan ng spiritual maturity at inner awakening nang sa ganon, magbukas ito ng mas malalim na kahulugan. Hello everyone! Namaste! This is Bishop Joseph Lagumbay from the Catholic Universalist Church at today pag-uusapan natin ano ba itong Gnosticism. Ang Gnosticism ay isang misteryosong paniniwala na nakafocus sa hidden knowledge at kakaibang interpretasyon ng Diyos o ng Divine. Pero paano nga ba ito nagsimula? Paano nito na-impluwensyahan ng early Christianity at ano ang kinalaman nito sa ibang mystical traditions gaya ng Kabbalah at Neoplatonism? At higit sa lahat, paano pa rin ba ito nakakaapekto sa modern Christianity kahit pa na itinatanggi ito ng karamihan? At its core, ang Gnosticism ay tungkol sa Gnosis. Ang Gnosis ay isang Greek word na ang ibig sabihin ay knowledge o kaalaman. Pero hindi ito ordinaryong kaalaman lang. Ito ay ang divine revelation or divine wisdom na nanggagaling sa Diyos mismo. Isang personal na pag-unawa sa mga espiritual na katotohanan na lampas sa mga doktrina at kadalasan ay nakatago lamang sa likod ng malalim na pag-unawa sa mga ancient texts at scripture. Noong unang panahon kasi during the early Christianity, maraming mga Kristiyano ang naghahanap ng personal connection sa Diyos. Para sa kanila, hindi sapat ang pagsunod lang sa mga rigid doctrines at dogmas ng simbahan. Mas mahalaga sa kanila ang direktang karanasan at pag-unawa sa mga misteryo ng Diyos. Sa madaling salita, marami sa mga early Christians ay may Gnostic mindset. Pero actually, wala naman talagang formal Gnostic church. Yung term na Gnosticism ay ginamit lang ng mga historians noong 17th century, lalo na ni Henry Moore, para i-classify ang iba't ibang uri ng mga Christian groups na may mystical focus. Ang totoo niyan, halos lahat ng mga early Christians ay maaaring ituring na Gnostics. Pero hindi lang sila. Meron ding mga non-Christians na pwede nating i-classify as Gnostics. Ito yung mga grupo na naniniwala sa parehang mystical truths ngunit wala silang koneksyon kay Jesus. Halimbawa na lang ay ang mga Hermeticists at ang mga Mandeans. Meron silang sarili din nilang paniniwala katulad ng mga Hermeticists na naniniwala sila sa cosmic truths na makikita sa kanilang aklat na tinatawag na Corpus Hermeticum. Ang mga Mandeans naman ay may sariling paniniwala sa isang supreme being at cosmic duality. Pero sila, kagaya ng mga Christian Gnostics, ay naniniwala din na ang material world ay imperfect at merong higher spiritual reality. Ang mga Christian Gnostics ay nagsimulang ma-develop noong unang siglo kasabay ng proto-Kabbalistic teachings ni Mar Yeshua or Jesus. Ayon kay Bishop Louis Kaiser, isang Bible scholar at lineage holder ng Gnostic Templar lineages, si Jesus ay nagturo ng esoteric wisdom na kahawig ng Kabbalah. Isa itong uri ng Jewish mysticism na nag-explore ng iba't ibang divine structure ng universe at inner transformation. Nang pumasok ang Neoplatonic idea sa Christian thought dahil sa impluensya ng Greek literature, lalong naging complex ang Gnostic cosmology. Pinag-isa nila ang teachings ni Plato tungkol sa higher realms at ang esoteric Jewish mystical teachings ni Jesus. So ang naging resulta, isang rich spiritual framework na may layers of meaning and understanding. Isang mystical path patungo sa Gnosis. Maraming nag-iisip na hiwalay ang Gnosticism sa mainstream Christianity. Pero sa totoo lang, maraming Gnostic ideas ang napunta sa Bible at sa mga doktrina ng ating modern Christianity. Halimbawa na lang ay itong divine spark or inner light na nasa loob ng bawat isa. Gnostic concept ito na makikita rin sa teachings ni Jesus. Yung emphasis ng spiritual transformation at personal relationship with God, that is a very Gnostic idea. Maging ang mga kwento ng creation at cosmic battle between good and evil, at ang paghahanap sa katotohanan beyond the material realm, lahat ng yan ay may Gnostic roots. Kahit pa yung concept ng heaven bilang higher perfect realm na lampas sa material world ay kahawig din ng Gnostic cosmology. Even the idea of being the brides of Christ ay isang Gnostic idea din kung tutuusin.
Maraming Gnostic groups ang lumitaw sa kasaysayan mula noong 2nd century AD hanggang late Middle Ages. Bawat isa ay may unique na turo pero iisa ang central na idea, ang Gnosis. Ilan sa mga sektang ito ay ang mga Valentinians. Nakafocus sila sa complex cosmology at paniniwala na ang material world ay gawa ng isang mas mababang divine being, ang Demiurge. Nabuo ang Demiurge dahil sa rebellion ng isang heavenly aeon na si Sophia. Pangalawa naman ay ang mga Sethians. Ang mga Sethians ay naniniwala sila na si Seth, ang pangatlong anak ni Adam at Eve, ay isang spiritual savior. Sethians believe that Jesus is actually Seth, the third son of Adam and Eve. He is the perfected version of Adam or the second Adam. Ang mga Basilidians naman ay nagbigay ng komplikadong interpretasyon sa creation at salvation. Pinaghalo niya ang mysticism at ethics. Ang kanyang konsepto ay isang evolution sa mga katuruan ni Valentinus during the 2nd century AD. Iba-iba man ang detalye, lahat sila ay naniniwala na ang tunay na enlightenment ay nanggagaling sa inner awakening, isang direktang karanasan ng divine, at ito ang paniniwala ng maraming early Christians. Pero paano ba natin malalaman kung tunay nga ba ang Gnostic teaching na sinusunod natin? Kailangan natin bumalik doon sa 2nd century AD during the time of Valentinus. Si Valentinus ay isang Gnostic teacher at siya ay isang bishop in the early church. He is highly educated and he lived in Egypt. At ang sabi, estudyante raw siya ni Theudas, isang disipulo ni Paul the Apostle. Noon, hindi pa heretical ang Gnosticism. In fact, ang mga katuruan niya ay aligned sa katuruan ng simbahan. Pero meron itong esoteric side. Kumbaga, this is a deeper version, an esoteric version of the mainstream teachings of Christianity. Para kay Valentinus, ito ay isang inner spiritual journey, isang mas malalim na pag-unawa na nagtuturo sa atin na hanapin ang Diyos sa kaloob-looban natin. Si Valentinus nga ay muntik nang maging isang Santo Papa, pero dahil iba ang pananaw niya kay Kristo at sa divine realm, tinawag siyang heretic kinalaunan. Naniniwala kasi siya na bawat tao ay may divine spark o inner Christ na kailangang gisingin. Sabi niya, nasa loob natin ang gnosis or deep spiritual knowledge. Hindi ba't parang sinabi rin ni Jesus ito dati na nasa loob natin ang kaharian ng Diyos? Ang Gnostic cosmology ay napaka-complicated. Tandaan, maraming Gnostic na sekta ang merong kanya-kanyang variation nito. Pero ang earliest Christian Gnostic cosmology ay noong panahon ni Valentinus during the 2nd century AD. Kailangan nating intindihin ito na ang beliefs na ito ay isang mythologem. Hindi siya literal. They are not historical facts but spiritual truths na kailangan nating maintindihan at isabuhay. Sa Gnostic cosmology, may tinatawag na pleroma. Ito yung divine realm na puno ng mga aeons or emanations from the Godhead na kumakatawan sa iba't ibang aspeto ng supreme unknowable God. Ang kabuang bilang ng mga aeons karaniwan ay 14 and they are in pairs. Organized sila, tinatawag silang syzygies. Ang bawat pair ay may complementary characteristics. Ngayon, isa sa pinaka-importanting aeon dito ay si Sophia, na nangangahulugang wisdom. Si Sophia ang pinakabata sa lahat ng mga aeons at dahil sa matinding desire niyang mag-create independently from other aeons, kumilos siya na mag-isa. Sa kanyang pagtalikod sa greater light ng ibang mga aeons, nagkaroon ito ng unintended consequences. Dahil sa kanyang rebellion, accidentally, nag-create niya ang Demiurge o ang Archon o ang lower God. Isang powerful but flawed imperfect being na naglikha sa material world at sa mga tao kinalaunan. Nang makita ni Sophia ang naging epekto ng kanyang actions, siya ay labis na nalungkot kaya't humingi siya ng tulong sa ibang mga aeons. Ang mga aeons naman ay nagbigay kaagad ng kanilang tulong kay Sophia sa pamamagitan ng pagsama-sama ng kanilang divine essence at ang naging resulta, ito'y naging si Christ. Si Christ ang combination ng lahat ng mga higher aeons at bumaba sila sa lower material plane at iniredeem nila si Sophia. Ngayon, si Sophia ay nakabalik na sa pleroma at naging isa na kasama ni Kristo. However, habang nire-restore nila, kalahati lamang ng divine essence ni Sophia ang kanilang na-restore at ang kalahati ay naiwan at nagpatuloy na maging isang demiurge. But since kalahati lang ni Sophia ang na-redeem at patuloy pa rin naging archon ang kalahati ng katawan ni Sophia, si Christ ay nagbigay ng kanyang divine spark sa lower realms ng demiurge para tulungan ang mga kaluluwa na patuloy na naglalakbay sa cycle ng reincarnation.
Upang makamtan nila ang redemption at muling makabalik sa tunay na spiritual home, ang pleroma or heavens, kailangan nating lahat dumaan sa path of gnosis or inner knowledge or spiritual awakening. Kailangan nating makita ang divine spark ni Christ sa sarili natin at ma-reintegrate ito sa seeds na nanggagaling kay Sofia. Kapag nag-unite na ang spark ni Christ at ang seed ni Sofia na nasa loob natin, makakabalik tayo sa pleroma at malalampasan natin ang cycle of birth, death, and rebirth dito sa realm ng Demiurge. Kaya kailangan nating maging buo, both material and spiritual, upang makamtan natin ang spiritual wholeness, oneness, or enlightenment. May parallel din ito sa idea ng church as the brides of Christ. Symbolic ito ng union ng kaluluwa natin sa divine. Kung paanong hinanap ni Sofia ang restoration at redemption, ganun din tayo. Kailangan natin ang self-realization at divine integration para makamit ang spiritual fullness. Kaya ang journey na ito ay hindi tungkol sa pagtakas sa material world, kundi sa paggising ng ating inner Christ consciousness at pagbalik sa tunay nating spiritual home. Tragic ang history ng mga Gnostics. Alam nyo ba na grabe ang pinagdaanan ng mga Gnostics? Sila sana ang tagapag-ingat ng deep spiritual truths pero tinawag silang mga heretics. Inusig sila ng simbahan. Bakit? Kasi threat sa established doctrines ang paniniwala ng mga Gnostics. Para sa mga Gnostics, training ground lang ang physical world upang matuto tayong wag maging attached sa temporary things. Goal ng mga Gnostics ang spiritual growth at ma-realize na higit pa tayo sa material na mundo. Lahat ng mga bagay ay pansamantala lang. They aim for wisdom na mabuhay ng detached sa kayamanan, fame, at kahit na sa physical appearance natin. Isa pa, hindi naman talaga direktang kinalaban ng mga Gnostics ang simbahan. Sa halip, ang mga aral ng Gnosticism ay simbolo lamang ng mas malalim na mysteries na nangyayari sa loob natin, na siya namang ini-interpret ng simbahan sa literal na paraan. Ang layunin ng Gnosticism ay hindi upang takasan ang mundo, kundi baguhin ang ating sarili at baguhin ang estado ng ating pamumuhay sa pamamagitan ng inner transformation at spiritual awakening. Ngunit habang lumilipas ang panahon, hindi tumigil ang persecution ng simbahan sa mga Gnostic groups. Isa sa pinakamatinding kwento ay ang persecution ng mga Cathars o ang huling tunay na mga Gnostics. Noong 12th to 13th century, nag-flourish sila doon sa France at lalo na sa Languedoc. Tulad ng early Gnostics, naniniwala sila sa struggle of the material and the spiritual realms at nabubuhay sila na simple ngunit malayo sa kapangyarihan at impluensya ng simbahan. But they were a threat to the established doctrines of the church. Kaya noong 1209, nag-launch si Pope Innocent III ng Albigensian Crusade para lipulin sila. Natapos ito sa Montségur Massacre noong 1244, mahigit 200 Cathars ang sinunog ng buhay dahil ayaw nilang talikuran ang paniniwala nila. Isang brutal na genocide na pinangunahan ng simbahan ang kumitil sa napakaraming inosenteng buhay ni hindi nga marunong lumaban ang mga taong ito kasi most of them were farmers. Kasabay din ng panahong yon, bumagsak din ang mga Knights Templar. Nagsimula sila noong 1119 bilang mga warrior monks at ang misyon nila ay para protektahan ang mga pilgrims papunta at pabalik sa Holy Land. Pero lumaki ang yaman nila at ang kanilang impluensya. At kaya dumami rin ang chismis tungkol sa kanila na meron daw silang mga secret rituals at sabi ng iba, meron daw silang mga esoteric teachings. So noong October 13, 1307, during Friday the 13th, inutos ni King Philip IV of France na hulihin sila. Sa pamamagitan ng approval ni Pope Clement V, ginamit nila ang fabricated charges of heresy para pabagsakin sila. Marami ang pinahirapan at napilitang umamin sa kasalanang hindi naman nila ginawa. Noong 1314, sinunog si Jacques de Molay, ang huling Grand Master ng Knights Templar. Pero hindi nawala ang legacy nila. Sabi ng iba, nagpatuloy ang teachings nila sa pamamagitan ng mga Rosicrucians at Freemasons. Marami sa symbols at beliefs ng mga Gnostic ay makikita pa rin hanggang ngayon, tulad ng inner enlightenment at hidden spiritual truths. Gnosticism didn't vanish. Nagtago lang sila in small communities at nagblend in sa mainstream community to avoid detection and persecution. Noong Renaissance, muling nadiskubre ang sinaunang Gnostic texts at nagbigay liwanag sa kanilang mga katuruan. Isa sa pinakamalaking milestone ay noong 20th century ay ang discovery ng Nag Hammadi Library sa Egypt. Dito muling lumitaw ang mga nawawalang Gnostic Gospels na nagpasiklab sa interes sa mga Gnostic teachings.
Ngayon, sa tulong ng internet, nagkaroon ng Gnostic revival. Maraming tao mula sa iba't ibang relihiyon ang muling nadidiskubre ang Gnostic ideas at hindi na ito tungkol sa pagiging miyembro ng isang secret organization. It is now about seeking gnosis, seeking spiritual insight, even you are within a traditional church. Alam niyo ba na ang Catholic Universalist Church na kabilang sa Liberal Catholic Movement na itinatag noon ni Bishop James Ingal Wedgwood na isang Old Catholic bishop na naging co-mason at theosophist ay may deep, esoteric, Gnostic Templar roots? Imagine, that's more than 2,000 years old. Hindi lang basta ritual ang succession na ito. Dala niya ang divine powers at authority na naipasa through the laying of hands from one bishop to another for over 2,000 years. It carries the spiritual will and dedication of those bishops who came before us. Bukod sa may 22 historical lines of apostolic succession ng CUC, mula kay Master Jesus at sa mga apostles na napunta sa modern church, meron din kaming clandestine Templar Gnostic lineage na inalagaan sa Europe. At lahat ng ito, verified pa hanggang sa panahon natin ngayon. Sa Christian Gnosticism, bawat sakramento ay hindi lamang ritual, kundi portals ito papunta sa mas mataas na spiritual understanding. Yung baptism, yung misa, yung Holy Eucharist at iba pang sacraments ng Catholic Church ay hindi lang simbolo, kundi mga daan ito pabalik sa ating spiritual or divine source na may malalim na esoteric meanings kung talagang pag-aaralan natin ang roots nito. Sa kasaysayan, matinding persecution ang dinanas ng mga Gnostics. Tinawag silang heretics, hinabol, tinorture at pinatay. Sinira rin ang kanilang mga sacred texts, pero hindi nawala ang kanilang mga turo. Marami sa mga sinaunang Gnostic texts at Gnostic Gospels ang tinago at muling nadiskubre ng Renaissance. Pero tandaan, these are not meant to be taken literally. Sila ay mythologems. Ito'y mga kwentong punong-puno ng simbolismo para maunawaan ang totoong mensahe. Kailangan ng spiritual maturity at inner awakening nang sa ganon magbukas ito ng mas malalim na kahulugan. Depende sa spiritual awakening mo, lalalim din ang pag-unawa mo. Hindi ito simpleng pag-aaral ng doktrina. Ito'y isang mystical journey na lampas sa literal na interpretasyon. Isa itong inner seeking patungo sa tunay na kaalaman at koneksyon sa ating inner Christ. Sa dami ng doktrina ngayon, ang paalala ng Gnosticism ay simple lang. Nasa loob natin ang tunay na wisdom o gnosis. Hindi mo kailangan ng secret group para maranasan ito. Pwede ka pa rin magsimba sa traditional churches. Pero ang tunay na path of gnosis ay nasa relasyon mo kay God at sa inner Christ within you. The spark of God within you. Kaya, totoo na ang physical world ay temporary lang at lahat ng material na bagay ililipas din. Pero hanapin mo si God sa loob mo. Yung katawan mo, according to the Gnostic legends, it's created by the demiurge. This is just a temporary part of your personality. This is the material aspect of ourselves. Ito ay tool lamang para magkaroon tayo ng physical existence na siyang magdadala sa atin sa totoong spiritual transformation. Sabi nga nila, di ba? You need to accept Christ as your Lord and Savior. And this, dear brothers and sisters, sums up the entire Gnostic myth. Accept Christ within you. Accept the spark of the divine within you. Tandaan, hindi mo kailangang takasan ng mundo. Tanggapin mo lang na pansamantala lang ito. Hayaan mo na si Kristo ang tunay na nagbigay ng liwanag at gabay sa buhay mo. Ask, and it shall be given to you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be opened unto you. Dear brothers and sisters, always remember that Christ is within you. Namaste. Be blessed.